Ang ganda! Gusto ko din makapunta dyan. Pero may CR ba? Malinis kaya? Paano kung wala akong 4x4? Magkano kaya? Yan din ang mga tanong namin at marami pang iba bago kami makarating dito. If you want to know the answer, you have to watch this video. Umalis kami sa Quezon City ng 4:45 a.m. and nakarating sa San Marcelino ng 8:43 a.m. Almost 4 hours ang biyahe. Ang meetup point ay sa 7-Eleven tapat ng San Marcelino Municipal Hall. Pagpasok sa kanan, makikita agad ang San Marcelino Public Market. Kung balak nyo mamalengke, please tell your guide in advance. Pagpasok sa Barangay Lawag, may makikita kayong tarpaulin ng mga tour guides kung saan pwede kayong mag-hire ng guide just in case wala kayong na-book online o na-contact in advance. Bukod sa 2 wheels at 4 wheels, pwede nyo ring marating ang Mapa Nuepe Lake via boat. Malubak, maalikabok at may river crossing. Yan ang madadaanan nyo papuntang Mapa Nuepe Lake. Pwede rin kayo magdala ng extra snacks to share para sa mga batang locals doon. Ang una naming nadaanan ay ang Lolit's Ranch or Phase 2. Now, let's talk about fees and expenses. Para sa mga 4 wheels, first is yung guide fee na 800 pesos back and forth. This is optional, pero I recommend you to get a guide since tricky yung daan and so you can also save time instead of navigating on your own. Hindi raceable yung area dahil walang signal. Next is ecotourism fee na 30 pesos per head na babayaran nyo bago pa makarating sa campsite. For campsite fee, it's 300 pesos per car for day tour, 600 pesos per car if overnight. Meron din 10 pesos per head para sa sanitation fee. For 2 wheels, ang guide fee is 500 pesos back and forth, good for 1 to 2 motorcycles. Day tour is 20 pesos per head, while overnight is 50 pesos per head. If via boat naman, just ways Lake Mapa Nuepe View Deck, dun kayo pwede mag-park ng sasakyan for 50 pesos. 500 for 5 persons back and forth para sa boat, 20 pesos per head for day tour, and then 50 pesos per head overnight. Boat ride is less than 10 minutes. Tent rental is 400 to 500 pesos. Ang mga rates na nabanggit ko ay based sa ibinigay sa amin nung kami ay pumunta dito. Ito naman ang CR nila sa Phase 2. After namin i-check ang Phase 2, ngayon naman pupunta kami sa Phase 4. Kung hindi nyo pa alam kung saang phase kayo magka-camp, pwede kayo mag-request sa inyong tour guide na i-check ang bawat phase para kayo ay makapili. We found our spot! Later, we'll discuss kung saan at kung bakit ito ang napili naming phase. For now, let's watch how we set up our camp.
Bawal maligo sa lake, pero during our stay, may nakita kaming mga batang locals na naliligo. Buko juice for 70 pesos, free delivery. May mga tindahan sa campsites pero syempre, expect natin na medyo mataas ang presyo since malayo yung pinanggalingan ng mga supplies. For example, 1 gallon of water is 150 pesos. Iguana for 200 pesos na hindi kami bumili dahil hindi talaga namin alam ang gagawin dito. Kaya nakipagkwentuhan na lang kami sa kanila. Bukod sa malawak, kaunti ang tao at magandang view, isa to sa rason kung bakit namin napili ang Phase 4. Maayos ang CR at daloy ng tubig. Wala rin kaming binayaran sa paggamit ng CR. 600 pesos lang ang siningil sa amin para sa camp fee. Nasa likod lang ng Phase 4 ang Phase 1 pero mas pinili namin ang Phase 4 dahil nasa harap ito ng lake. Hindi na namin na-check ang Phase 3 pero katabi lang ito ng Phase 4. Light is fading fast. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. We could rent a room and watch the stars dance round the moon. Fall asleep to the sounds of the sea. With you right by my side, it's such a sweet life. Escape this time with me. Escape this time with me. Gumising kami ng 5 a.m. para mag-abang ng sunrise. Around 5:30 a.m., madami nang dumarating na van sakay ang mga joiners. Kung wala kayong sasakyan o solo traveler kayo, pwede niyong itry ang mga tour groups. Bandang 6 a.m. naman, madami nang dumarating via boat ride. Pwede rin kayong bumili ng souvenir katulad nito for 120 pesos. Paalala lang, huwag mag-iiwan ng kahit na anong gamit sa labas ng tent. Pinasok namin lahat except sa tsinelas pero pinaglaruan pa rin ng mga aso. Huwag din mag-iiwan ng kahit na anong pagkain sa labas dahil kinakalkal at kinakain ng mga baka at kalabaw na nagro-roam around sa area. Kinabukasan, Sabado ng umaga, madami ng tao. Para sa amin, mas maganda pumunta ng weekdays dahil kaunti lang ang tao. Sana nasagot namin ang mga tanong nyo tungkol sa pagpunta sa Mapa Nuepe Lake, San Marcelino, Zambales. Saan kaya pwede mag-side trip after Mapa Nuepe? Alam ko yun din ang sunod na tanong nyo. At sasagutin namin yan sa aming next video.